Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! May mainit na development mula sa ICC ayon sa mismong statement nga raw ng Office of the Prosecutor. Hindi raw nila tinutulan ang hilig ng kampo ni Tatay Digong para sa interim release. Abay, malaki po ang posibilidad na makalaya pansamantala si FPRRD at baka raw makauwi na sa Pilipinas. Tara, himayin natin! Unahin natin, ano ba ang interim release? Simple lang po. Ito ay pansamantalang paglaya ng isang akusado habang tuloy pa ang pagdinig sa kaso. Hindi pa ito hatol, hindi pa ito lusot. Pero isang malaking hakbang ito para sa sino mang gustong ipagtanggol ang sarili habang hindi nakakulong. At ayon sa defense team ni FPRRD, may kondisyon daw na isinaad. Pero ang mahalaga rito, walang tutol mula sa prosecution. Hindi ba't napakalaking bagay niyan? Mula yan mismo sa ilang ulat. Ganito kasi ang sinabi ng Office of the Prosecutor ng ICC and quote, "The prosecution will file a public version which will clearly set out its position on the defense's application." Mga katinig ng bayan, sa lengguaheng legal, kapag hindi ka agad tumutol, ibig sabihin, bukas ka. Hindi ba't yan ang punto ng kampo ni PRRD? Hindi ka maglalabas ng neutral o non-committal statement kung tutol ka talaga. Para sa marami sa ating naniniwala kay Tatay Digong, ito ay patunay ng galing at husay ng kanyang defense team. Hindi sila nakipagmurahan, hindi sila nag-ingay, pero tahimik at sistematikong isinumite ang mosyon. At eto na ngayon, may pahayag ang OTP nga raw na hindi raw outright natutol. Ano raw ang hinihintay ng OTP? Sabi nila, magfa-file sila ng public version ng sagot nila. Pero sa ngayon, wala silang clear objection. At kung walang tutol, hindi ba't ibig sabihin nito may posibilidad, may pag-asa raw talaga? Kapag pinayagan ng pre-trial chamber ang interim release, makakauwi na si Tatay Digong nga raw habang tuloy ang proseso sa ICC. At kung tutuusin, baka tarungan ito. Wala pang conviction, wala pang malinaw na paglabag. So bakit siya ikukulong habang dinidinig pa lang ang mga alegasyon? Hindi ba't karapatan ng bawat tao, kahit dating Pangulo, ang presumption of innocence? Sa social media, sunod-sunod ang mga mensahe ng suporta. Pag-uwi mo, tatay, sabay-sabay ka naming sasalubungin. Hindi ka namin pababayaan. At mabuhay ka, Tatay Digong. Natural lang na may mga kritiko. Pero sa laki ng suporta mula sa masa, malinaw, hindi nawawala ang tiwala ng marami kay PRRD. Ang final decision kung papayagan ang interim release ay nasa kamay nga raw ng ICC Pre-Trial Chamber 1 at ngayong wala namang direksyong pagtutol mula sa prosecutor. Baka raw madaliin na ng chamber ang approval. Siyempre, kung makikitang sapat ang basehan. Kaya abangan natin ang public version ng statement ng OTP at higit sa lahat, ang pinal na desisyon ng ICC panel. Mga katinig ng bayan, hindi pa tapos ang laban.
Pero sa development na ito, sa pahayag ng mismong ICC prosecutor na walang direktang pagtutol, malaki po ang posibilidad na makita nating muli si Tatay Digong sa sariling bayan. Isang leader na minahal ng masa, na pinagtulungan naman ng mga kalaban, at ngayong muling pinapakita na kaya niyang lumaban sa tamang paraan. Sa korte, hindi sa ingay. Kaya tayo sa tinig ng bayan, mananatiling mapagmatsyag pero matatag sa pagtindig para sa karapatan at dignidad ng isang leader na naglingkod at patuloy raw na pinag-iinitan. Comment down below, like and share kung nagustuhan ninyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, palagay ko, mapapabilis yung paglaya ni Tatay Diggs dahil di na nag-oppose yung prosecutor. Kumbaga, wala nang pagtatalunan. Ang tanong ko po, bakit pinayagan ng ICC na interim release ni Duterte? Ito ba ay nagpapakita lamang mahina ang kasong inakusa sa kanya? Dahil kung malakas man, ay hindi pinayagang makalabas siya. Sa tono pa lamang ng prosecution ay hindi nila payagang sa Pinas siya babalik dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. At bakit tinanggap siya ng ICC gayong wala palang jurisdiction ng ICC sa atin? Sa tingin ko, makakalaya na siya sa taong ito. Sana magkatotoo ang inaasam ko. Siya nawa. Next week yan, makakalaya na si FPRRD bago siya mag-oath taking. Nagbunga din ang mga rallies ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo na dyan sa The Hague and New York. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayunin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!